Patuloy tayong sumayaw at magpuri sa Panginoon. Oh, Yahweh, we praise your name, God, in this place. Yahweh, oh, oh, oh. 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 Yahweh. Yahweh, 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 Almighty God, we want to praise you for all the things you've done for us. You shed your blood to take away all my sins and shame. To you be all the glory and the praise. Lift our voice and shout your name, Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Ooh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Yahweh, oh, oh, oh. Ooh, oh. Unfailing God, we want to thank you for your unending love for us, your promises. They come alive more and more in our lives. To you be all the glory and the praise. Raise our hands and shout your name, Yahweh, oh, oh, oh. Great are you, Lord. Yahweh, oh, oh, oh.
maglapit sa harapan ng ating Panginoon, hayaan niyo po munang basahin ko sa inyo ang kanyang salita. Sa Book of Psalm 104 and 5. Enter gates with thanksgiving. Go into his courts with praise. Give thanks to him and praise his name. For the Lord is good, and his love endures forever. His faithfulness continue through all generations. Hallelujah. Napakasarap pakinggan na ang kadakilaan, kabutihan ng Panginoon at ang kanyang pagiging tapat sa atin ay magpapatuloy through all our generations, through all children's. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa kabutihan mo, Panginoon, na hindi nagbabago at patuloy na dumadaloy sa aming mga buhay. Hallelujah. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice, oh God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And so my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me to the fire in the darkest night. You were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. So my life you have been faithful. The goodness of God.
is running after, He's running after me. Your goodness is running after, He's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. So my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Spirit,
has done great things. So forever we will sing. Salamat, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo. Lahat ng papuri, pagsamba at pagluwalhati ay para sa iyo, Panginoon. We praise you, we give you glory, and we honor you in this day, Panginoon. Hallelujah. Mari po ba sandali lamang, no? At habang tayo nasa presensya ng Panginoon, pwede po bang alalahanin natin yung mga bubuting bagay na ginawa ng Panginoon para sa atin sa nakarang linggo, nakarang araw. At magpasalamat tayo sa Panginoon. Come on, everybody. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Open your mouth. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Lord, we raise our hand to you. Towards the heaven, this is for you, Lord. Hallelujah. Oh, praise you, Jesus. We glorify your name, Father God, in this place. We lift up your name. We give thanks to you. Oh, holy God. All glory belongs to you, Lord. All honor belongs to you, Jesus. Oh, we praise you, Jesus. We praise you, Lord. Hallelujah. Oh, glory and honor and power belongs to you alone, Father God. And in this place, you will be exalted. In this place, ikaw ay pararangalan. And in this place, we will be giving you thanksgiving, O God. You have did a lot of things sa aming buhay. Good things, Panginoon. At kung tututukan po namin yan at aalahanin po namin yan, we will be filled with joy in our hearts and with thanksgiving in our hearts. And right now, Father God, as we partake, Father God, in communion, we pray that you be with us in Jesus' name. In Jesus' name, amen. Amen. Hallelujah. Bago po tayo tuloy po, dako po tayo sa pinakamahalagang gawain na inatang po sa atin ng Panginoon na kailangan po nating alalahanin. At bago po yan, nais kong basahin sa talata mula sa Biblia. Ito po ay isang babala para sa atin at sa mga hindi, sa mga winawalang bahala, hindi pinapahalagahan ang gawain ito. Ito po yung babala para sa atin ng Panginoon. Ayon pa sa 2 Corinthians 11 verse 27, kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro sa Panginoon, sa saro ng Panginoon, na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Sapagkat, ang dahilan, ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Amen? So ito po ay babala po sa atin, kaya bago po tayo tumuloy, nais ko munang magtanong kung sino po sa atin dito yung first time at unang pagkakataon pa lang na makakabahagi sa ganitong gawain. Pwede pong pakitaas yung kamay? Meron po ba? Meron po? Meron pong isa. Yan. Marami pong salamat. At sa nagsabi na siya ay first time lang po, pwede po bang sundan niyo ako sa panalangin ito? At yung panalangin ito ay gawin niyo pong sarili, personal na panalangin para sa Panginoon. Sige po, tayo manalangin. Mang Banal, salamat po sa pagkakataong ito na muli ipinakita mo ang iyong sarili sa akin. Naniniwala po ako na hindi aksidente ang pagkakataong ito na ako ay makadalo sa gawain ito. Panginoon, nais ko po na matagpuan at makamtan ang pagpapala, biyaya, ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan, nagmumula po sa iyo.
Nakita mo po ang aking buhay, hindi karapat-dapat. At sinusuko ko po ang aking buhay, aking mga kasalanan na nakikita mo sa isip, sa salita at sa gawa. Ako po ay nagsisisi. Patawarin mo ako, Panginoon. Patawarin mo ako. Ako po ay nananampalataya na ikaw ay namatay para sa akin upang ako ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang orin, Panginoon, ay nananalig na sa pamagitan nito, tatanggapin ko ang buhay na walang hanggan nagmumula sa iyo, Panginoon. At ngayon, ako ay bububuhay ng tapat at totoo para sa iyo lamang. Salamat po. In Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid ko, tayo po ay manalangin. Mang banal sa paglapit po namin ngayong umaga, samahan mo po kami at kami malapit sa iyo, humihingi ng paglilinis mo. May nakikita ka pong karumihan sa aming isip, salita at sa gawa, kasalanan, mga bagay na hindi namin nagawa sa puso, gagawin po namin. Kami ay nagkasala, patawarin mo kami, Panginoon. Linisin mo ang pagkatao, linisin mo kami ng banal na dugo, upang kami may karapat-dapat sa pagtupad ng tungkulin ito at pag-alala na ikaw ay namatay para sa amin. Salamat po, O Diyos. Iyon po ang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kunin po natin yung osay, yung tinapay. Ito ang salita ng Panginoon. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus nung gabing siya ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagpira-piraso ito at sinabi, ito'y aking katawan na pinagpira-piraso dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin. Taas po natin yung saro. At gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay isang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kanin ninyo ang tinapay nito at inumin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon ang ganyang huling pagbabalik. Inumin po natin yung laman ng saro. Hallelujah, Jesus. Sige po, tayo magpasalamat sa Panginoon. Buksan po natin ang ating mga bibig. Ambitin natin ang mga pasasalamat para sa Kanya. Salamat po, O Diyos, sapagkat tinuruan mo kami na gawin ang gawain ito upang ituro po sa amin at maalala po namin yung ginawa mo para sa amin sa krus, nang inalay mo ang iyong buhay na mabuo ang aming buhay. Ang buhay mo, ang katawan mo ay nagkapira-piraso upang ang buhay namin mabuo. Ang dugo mo ay dumanak upang kami iluminis sa aming mga kasalanan. Salamat sa sakripisyo mo, Panginoon. Salamat sa buhay na walang hanggan. At ganyan, Pare God, inaalala po namin na ikaw ay muling babalik para sa amin upang dalihin mo kami sa iyong piling. Salamat po. Iyan po ang aming pasasalamat at panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, talakpan po natin ng Panginoon. Tayo po ay makakaupo na. Magandang umaga po sa bawat isa. Pwede pong pakibati muna yung ating mga katabi. Ayan. Okay, masaya pa kayo nung breakthrough forward? Sino ba mga nakaten? Pwede taas yung kamay. Yan, okay. Wala na breakthrough backward, ha? Okay, batiin po natin ang bawat isa natin. Christmas na po ngayon. Magbatian po tayo. Nakakaligtaan nyo, December na, no? Ayan, okay. Ang pamagat po ng ating pagbabahagian ng salita na gusto ko i-share po ngayong umaga ay Jesus, God in my likeness. Why did Jesus have to become a human being? No? Yun po yung topic po natin ngayong umaga. But before that, alam po natin sa paligid po natin ay ramdam na po natin yung Kapaskuhan. No?
At tuwing tatanungin po tayo kung ano yung espiritu ng Pasko, ano po ang sagot niyo? Kayo po, ano pong sagot niyo? Ay maririnig tayo ng espiritu daw ng Pasko ay pagmamahalan, ano yun, pagbibigayan, lalo na ng bonus, yan. Bibigay ng ganito, no? Ang regalo. At yun po yung espiritu ng Pasko sa karamihan. At syempre, nararamdaman natin yung ganitong espiritu ng Pasko pag naglalakad tayo lalo sa mall. Di ba makikita natin maraming kumukutitap at habang naglalakad ka, slow motion at napapakinggan mo yung Christmas carols sa background, di ba? At magwe-window shopping ka at maraming magugulo mga bata. Tapos may makakasalubong ka na bagong ribbon. Sino nagpa-ribbon ngayon? Yan. Yung nagpa-nails na, may mga haba na yung mga kuko, di ba? At nagpa-skincare, nakapagpa-diamond peel na. At meron nang inatina na tambak na Christmas party. Ingat po kayo, madaming pagkain na naman po yan. Di ba? Sino nakatanggap ng bagong damit, bagong sapatos? Sino na nakatanggap ng bonus? Sana all. Okay. So yun po kadalasan ang definition po natin ng spirito ng Pasko. Yung experience natin in a festive mode ng Kapaskuhan. Amen? Pero po sa Biblia, ang spirito po ng Pasko ay nadarama po natin yan sa pamamagitan po ng pagpapasalamat at pagpupuri sa Panginoong Diyos. Amen? And we have all the reason to praise and worship and thank God because Jesus Christ became a human and saved us. Amen? Pero ito po, ang tanong ko po sa inyo, kung kayo ay walang bonus, ay walang regalo, walang bagong damit, walang party, hindi na-promote, walang 13-month, sa tingin niyo po, makapagpupuri pa kayo sa Panginoon, makapagpapasalamat kayo sa Panginoon? Paano po yung mayroong mga karamdaman nasa ospital ngayon? Paano po yung may mga sakit? Paano yung namatayan at nasa punerarya ngayon? Do they have the reason still to praise and worship God in this time, in a moment, December, that people around us is in a festive mode? Amen? Meron ba kayang dahilan para tayo ay magpasalamat sa Panginoon? And I tell you, if you're a Christian, you have. Amen? Because we have Christmas. Ang Panginoong Diyos ay nagkatawang tao. And if you wanted to be thankful, if you wanted to explode in worship, there's only one thing that you have to understand. You have to understand deeply kung bakit nagkaroon ng Pasko. At alam niyo po ba, pag iniisip natin yung Kapaskuhan, ang focus natin, kadalasan mga Kristiyano, ay yung bata lang sa manger. Tama po ba? Doon natatapos yung imagination natin, yung pagkakaintindi natin ng Pasko. Ang Pasko po ay hanggang po doon si Jesus Christ ay namatay sa krus at nabuhay na maguli. Amen? Kailangan maintindihan po natin kung bakit nagkatawang tao si Jesus Christ. Natanong na po ba natin sa sarili po natin yun? Bakit ang Panginoong Diyos na infinite, all-powerful, hindi mo pwedeng ikahon, ay nagkatawang tao at naging katulad natin? Natanong na po ba natin sa sarili natin yan? Why did God have to become a human being for us? Hindi naman siya obligado noon. Now, I would like to take you to the book of Hebrews to really understand this. No? So, can I invite everybody to stand up and let us read the Word of God? Ang sabi po sa Hebrews chapter 2, verse 14-18, since the children have flesh and blood, He too shared in their humanity, so that by His death He might break the power of him who holds the power of death. That is the devil, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. For surely it is not angels that He helps, but Abraham's descendants. For this reason He had to be made like them, fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. Because He Himself suffered when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. Amen? Lord, I pray that You will bless Your word. We don't have any skill or capacity to understand. Nabasa po namin unless, dear Holy Spirit, You would empower our mind and our hearts to understand it. Hayaan mo ang iyong salita ay maging salamin ng aming buhay ngayon. Kung meron ka nakikita sa buhay namin na kailangan may correct,
I-correct mo kami, Panginoon. Nandito kami nagpapakumaba sa iyong harapan. Banal na Espiritu, samahan mo kami. Ituro mo sa amin ang kailangan po namin matutunan. Palakasin mo kami, encourage mo kami, pasayahin mo kami, Panginoon, sa salita mo ngayong umaga. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. While you are in comfortable seats, let me share to you, why did God have to become human? Bakit kailangan magkatawang tao ng Diyos at iligtas po tayo? Why did? No? Sa binasa po natin, alam niyo yung book of Hebrews, ito po ay sinulat, I don't know if it's Apostle Paul or kung sino man na magaling sa Biblia, no? Hindi po malinaw pa kung sino po may akda po nun. Pero ang isa po sa nag-uumapaw na makikita natin dyan na ang may akda po nito ay talagang magaling po siya sa Book of the Old Testament. No? Alam niya, kabisado niya po yun in depth. So sa Book of Hebrews ay naglalatag po siya ng argument at pinapatunayan niya po na si Jesus Christ is better than the angels, better than Moses, better than the law, better than the high priest before him. So, if you wanted to worship God, you have to think of Jesus Christ as the one who is supreme and ultimate person in the world. No? So, he's making that argument. So, ngayon, sa chapter 1 and chapter 2, ang nangyari po dyan is that ang background po niyan kasi ay merong mga Israelita, merong mga Hudyo at that time na nararahuyo sila sa pagsamba sa mga anghel. Okay? So, ngayon, ang argument ng may akda po nito is that you have to worship Jesus Christ because He is better than angels. Okay? Ngayon, ipinakita po sa argument na si Jesus Christ bilang Diyos, nagkatawang tao. Ngayon, syempre, in-anticipate niya yung question na maaring itanong ng mga sumasamba sa mga anghel, ng mga Hudyo. Marahil magtatanong sila, bakit kung talagang Diyos si Jesus, bakit siya magkakatawang tao? Bakit niya ibinaba ang kanyang sarili na mas mababa pa ng konti sa anghel? Diba? So ngayon, ito yung sinasagot doon. So that's why, actually madami pong reason kung bakit, I think 10 reasons, why did Jesus Christ have to become human. Pero i-share ko lang po sa inyo ngayong umaga yung tatlo, the last 3. No? And I think only, just for these 3 reasons, we'll be able to give our thanksgiving and worship to God already. Okay? What are the 3 reasons? The 3 reasons are, 1 is to free us from fear of death. Okay? Tayo po ay alipin ng takot sa kamatayan. Amen? Pangalawa, why did Jesus have to become a man? To pay for our sins. Pangatlo, help us in our trials. Matulungan po tayo sa ating mga suffering, sa ating pain, sa ating trouble, sa ating temptation, sa mga pagsubok po natin. Okay? Okay, let's take a look at this number 1. Free us from fear of death. Okay? Si Jesus Christ daw po, ang Diyos ay nagkatawang tao, ipinanganak at naging tao dahil gusto niya po tayong palayain sa takot sa kasalanan. Tayo po ay alipin ng takot sa kamatayan. Okay? Gusto niya po tayong palayain po doon. Alam po natin, ang kamatayan, yun po yung supreme fear po natin. Siya pa rin yung king of terror. Tama po ba? Sa dulo ng puso po natin, ng damdamin po natin, ang kinakatakutan po talaga natin ay mamatay at mamatayan. Po natin yun. Di po ba? Tingnan nyo yung sarili nyo, meron consciously takot sila at merong subconsciously takot sila na mamatay. Po? Okay? And by the way, ang death rate po natin ngayon is still 100%. Okay? And would you imagine 70 years from now, lahat pong nasa kwartong ito ay patay na. Except of course, papanganak pa lang, 1-year-old na bata ngayon. Most likely, buhay pa sila ngayon. So, death is an unstoppable enemy. Hindi mo siya kayang pigilan, hindi mo kayang sabihin na, tumigil ka muna. Ayaw ko pang mamatay, no? We cannot do that. No? And even historical figures in the past, ay takot po sila sa kamatayan. And even the people na hindi na naniwala na may Diyos, takot po silang mamatay. Because this is a universal fear. And you know what? Itong taong ito, si Voltaire, kilala po sila sa history,
kung meron pong stand-up comedy nung unang panahon, ito po, para siyang atheist po siya at tinutuligsan niya lagi yung Christianity. At nung mamamatay na po siya, ito yung kanyang tinuran sa deathbed niya. Sabi niya, I have swallowed nothing but smoke. I have intoxicated myself with the incense that turned my heart. I am abandoned by God and man. Nakita niyo po yun? Atheist po yan, hindi naniniwala sa Diyos, and yet, nung mamamatay na siya, lumabas sa bibig niya yung takot at nabanggit niya yung Diyos. Okay? In fact, sinabi niya sa doktor na umaattend sa kanya, sabi niya, Dr. Fucini, or Fucino, pwede niyo po ba pwede mo bang dagdagan ng buhay ko ng 6 months? Pag dinagdagan mong buhay ko ng 6 months, ibibigay ko kalahati ng kayamanan ko. Sabi ng doktor, that's impossible. At alam niyo yung sagot ni Voltaire, then I am doomed to hell. Pupunta ako sa impyerno. Alam niyo po yun? Atheist po yun, hindi naniniwala na may Diyos, pero at the moment of his death, natatakot po siya. Sino pa po? Look at this. Si Napoleon Bonaparte, kilala po ito sa kasaysayan. No, marami siyang sinakop, marami siyang achievement, marami siyang accomplishment. Naging emperador siya for a while. Pero ito ang kanyang sinabi nung siya po ay mamamatay na, I die before my time and my body will be given back to the earth. What an abyss between my deep misery and the eternal kingdom of Christ. Okay? Maraming achievement, kilala, popular sa history, and yet, takot mamatay. At sabi po, kilala niyo po ito, si Mahatma Gandhi, no? Isang Indian politician, at sila po ang isa sa maging persona na napalaya ang India sa pananakop ng Great Britain at that time. Kilala po siya at pinag-aaralan po hanggang ngayon sa history yung kasaysayan ng buhay niya. And yet, nung pakiramdam niya malapit ang mamatay, at by the way, he was assassinated. But before yun, ito pong kanyang tinuran at the age of his death, sabi niya, he said, for the first time in 50 years siya nang susumikap, nagtatrabaho, no? Nakaramdam po siya ng slow of despond. Ibig sabihin, malalim, tunod-sunod na depression. Ang sabi niya, all about me is darkness. I am praying for light. Takot, walang kasiguruhan nung time na siya ay mamamatay na. Everybody is afraid, no? Walang accomplishment, walang pera, walang material na bagay ang makapagpipigil sa kamatayan. You understand me, mga kapatid ko? You understand me po? Okay? Takot po tayong mamatay. Bakit nga ba tayo takot mamatay? And I was trying to put this into words, but I found a magandang words na galing dun sa komentary ng Albert Barnes. Ang sabi niya, why do we fear death? Sabi rito, of course, because of dying pain or dying pang or pain. Iniisip natin, pag tayo mamatay, nagkasakit tayo, syempre, makakaranas tayo ng sakit at hirap, di ba? Kung meron kang cancer, alam mo yun, alam mo yung araw-araw na nakakaramdam ka ng sakit, tapos injectionan ka ng, ang tawag dito, pangpatanggal ng sakit. No? Pain reliever lang. At pag nawala na naman yun, makakaramdam ka naman hanggang sa mamatay ka. No? And of course, pag namatay ka, why we fear death? Iniisip natin, it would be darkness and gloom. Hindi mo alam yung kawalan, di ba? So sabi pa rito, we fear that because we don't know the world beyond. Diba, pag namatay ka, di mo alam kung saan ka pupunta. We don't know. We don't have any idea. Kung lalo pag hindi ka Kristiyano. Tama po ba? And then number 4, sabi rito, chilliness. Of course, syempre, pag namatay ka na, wala ka nang mararamdaman. Papuntod sa ilalim ng lupa. Nasa kabaong ka na. Pero I mean, yung idea ng malamig, nag-iisa, at napakadilim. Alam niyo po yun. Ganun yung kamatayan eh. Why do we fear death? Because we fear God. Nakahatulan tayo ng Panginoon. Almost all people, kahit hindi sila naniniwala, nananampalataya na mayroong Diyos, at the moment of their death, sila ay natatakot sapagkat sila daw ay hatulan. Yun ang na-realize po nila. So kaya natatakot mamatay ang mga tao. And of course, natatakot yung mamatay because of this. Number 6, condemnation that awaits the guilty. They will be condemned to hell, those guilty. Amen? Kaya nakakatakot mamatay. Alam niyo po ba? So ngayon, syempre, ang mga tao gusto niyang lapatan ng solusyon po ito. Ano ba ang solusyon ng tao para mapigil yung kamatayan? Ang sabi nila, ang solusyon science. Extend natin yung buhay ng tao. Yun ang ginagawa po nila. Kaya meron mga AI ngayon, merong
mga high technology ngayon. In fact, merong technology ngayon na mula sa isang cell, pwede kang gumawa ng ilong, ng ears, ng eyes, ng cartilage, ng mga tissues sa katawan po natin. And eventually, sabi ng isang scientist na si Michiko, isang Japanese, in the future daw, pag dumating na yung panahon na yun, maaring ma-extend na yung buhay ng tao sapagkat mula sa cell, pwede na makagawa ng liver, ng kidney, yung mga scientist. And you can extend the life of a person. Okay? Pero ang tanong ko naman, it's unfair. Tama, di ba? Halimbawa, mangyari po yan in the future, paano yung mga tayo nandito? It's unfair. Unfair ang Diyos kung may Diyos. Tama po ba? Pero hindi yun ang sagot kasi hopelessness po yan. So sabi naman ng iba, ang solusyon dyan kapatid ay ganito, maniwala ka na lang sa isang religious philosophy katulad ng Buddhism. Alam niyo ba ang paniniwala ng Buddhism? Ganito yon. Sabi niya, kailangan ma-achieve mo yung nirvana, you have to be reincarnated once, over and over again, hanggang ma-achieve mo yung nirvana dahil sa mabubuting mong ginawa. So pag na-achieve mo na yun, mawawala yung consciousness mo, no? Mawawala yung individuality mo at didikit ka na sa universe. Okay? You will be annihilated. Wala ka ng consciousness, wala ka ng imagination, wala ka ng pagkatao. So sa tanong ko naman, kung yun ang mangyayari sa kabilang buhay, that's a hopeless, di ba? O hopeless philosophy. Alam niyo po ba yun? Di ba? Kung yun ang gusto mong solusyon sa buhay mo. At mayroon naman mga tao, ang sinasabi po nila ay, well, huwag ka nalang maniwala na mayroong langit at impyerno. Di ba? Pag namatay ka, it's the end. Hindi rin. Kasi walang ebidensya nagsabi na walang impyerno. In fact, yung mga nababalita natin, na nababalitaan natin na nabuhay daw, lagi lang sinasabi, merong langit, merong impyerno. Di ba? Pero wala pa nagsabi na walang impyerno. So, ibig sabihin po nun, there is life after death. Oh? Okay? Yun yung mga solusyon ng tao. Minsan, tinatapalan lang, kino-cover lang yung takot niya. Dahil sa pamagitan ng mga philosophy niyan. No? Sa pamagitan ng science, sa pamagitan ng philosophy, sa pamagitan ng mga bagay nito. No? Binubura po natin, pero nandun pa rin yung takot. Kahit saligsigin niyo po sa puso niyo ngayon, meron takot tayo sa kamatayan. Amen po ba? So ngayon, ang tanong, anong solusyon ng Panginoon Diyos? Of course, para masolusyonan niyo po yun, kailangan natin alamin kung anong dahilan. Yun ang problema ng tao. Di alam ang dahilan. Sinusolusyonan ang problema, pero hindi inaalam kung anong dahilan kung bakit mayroong kamatayan. Pero ang Biblia ang nagsasabi, at ito lang ang salita ng Diyos, ito lang yung Biblia ang nagsasabi, na ang dahilan kung bakit namamatay ang tao ay kasalanan. Ayaw maniwala ng tao eh. Pero ang sabi ng Biblia, for the wages of sin is death. Malinaw na malinaw po yun. Naghahanap sila ng solusyon, pero di nila inaalam yung problema. Kaya yun, ang kailangan gawin is dapat i-destroy ang kasalanan. Una, kailangan i-destroy ang may power ng death. Pansinin po natin dito ang solusyon ng Panginoon. Sabi dito, since the children have flesh and blood, He too have shared in their humanity. At tinutukoy po dito si Jesus Christ na nagkatawang tao. So that by His death, He might break the power of Him who holds the power of death, that is the devil. Okay? So ang kailangan pong gawin para ma-destroy yung kamatayan ay unang-una, kailangan ma-overpower yung may hawak ng power ng kamatayan. Okay? Hindi po ibig sabihin ang diablo ang nagmamando kung sino ang mamamatay. No? Ang ibig sabihin lang po nun ay siya yung pinagmulan. Siya yung naging dahilan. Siya yung naging reason bakit nagkasala ang tao, si Adan at si Eva, at ngayon, ang tao ngayon ay namamatay. So yun ang ibig sabihin po nun. So ngayon, ang kailangan pong gawin ay dapat ma-destroy po yung power na yun. Ibig sabihin, ma-render siyang impotent, mabaliwala, walang pakinabang, walang silbi, yung power na yun. Paano gagawin yun ng isang tao? Anuhin ko po kayo. Kailangan merong taong mabuhay na muli. Okay? Okay, tandaan po natin yan. Hold on to the truth. If you wanted to overcome the devil, if you wanted to overcome death, you must resurrect from the dead. Okay? Para mapagtagumpayan po yung kamatayan. Pero itong problema, hindi pwede ang tao. Bakit? Hindi kaya ng tao na mabuhay na maguli kasi patay na siya. Tama po ba?
hindi rin kaya ng Diyos na mamatay at mamatay. Di ba? Kasi ang Diyos hindi na mamatay. Makapangyarihan siya. So anong solusyon? Kailangan merong tao at the same time, siya rin ay Diyos. Okay? So ngayon, ang mangyayari po nun, dahil siya ay tao at Diyos, dahil sa tao siya, pwede siyang mamatay. Okay? Pero dahil sa Diyos siya, kanyang i-overcome ang kamatayan. At nangyari po yan sa buhay ni Jesus Christ. That's the reason why we have Christmas. Amen? Yun po yung reason kung bakit meron tayong Pasko. Bakit nagkatawang tao ang Diyos. And for that reason, we are free from the fear of death. Alipin po kasi tayo nun eh. Siyempre, pag nalaman natin na meron palang Panginoong Diyos, meron palang Jesus Christ na nabuhay na mag-uli mula sa kamatayan, we are filled with hope. Amen? So ano po mangyayari po nun? Ano po maging epekto po natin sa buhay na ito? Ano po ang pakailamento sa buhay po natin? 3 days ago, sa mga hindi po nakakaalam, yung anak po Wednesday ng gabi, may lagnat po siya, yung bunso ko, si Teo. May lagnat po siya kinagabihan, tapos 37.7 yung kanyang lagnat. And then, pinainom namin ng gamot, and fine, okay na. Tapos, kinumagahan, pagkagising po niya, naglalaro, tapos sumasabay sa YouTube, kumakanta, pinakuha sa akin yung gitara, gigitara pa. Pero medyo fussy pa po siya. O di namin alam, pero lagnat sa loob. Lumalapit po siya sa akin, karga-karga ko, tapos niyayakap ko, kinakausap ko, nilalaro ko. Nung malingat ako, habang dumaan yung kanyang nanay, nakita ko yung mata niya parang tumirik, tumaas ng konti, tapos gumanon siya. Yung pala, nag-seizure na, kinumbulsyon. Alam mo yung makita yung anak mo na parang naupos habang hawak ko, buti na lang po hawak ko. Nung maramdaman kong parang wala siyang lakas na tumayo at nakita rin siya ng asawa ko, sabi namin, takbo natin sa ospital. Nagpanik na po kami talaga nun eh. Buti na lang, wala nakaharang na parking, nasakyan na nakapark doon sa parking po namin. At tumalilis po kami, punta ng ospital. Medyo may mga naiwan pa ang konting gamit. No? At habang papunta po kami sa ospital, nagpipray talaga, oh Lord, oh God, oh God. I mean, there is fear. Kung ano man mangyayari. Pagdating po namin sa ospital, park po ako, tapos bumaba sa emergency. Naglakad ako pabalik mo sa ER dyan po sa Manila East. No? At nakita ko yung anak ko, salamat sa Lord. At naging stable siya. Pero nandun pa rin yung takot. Alam mo yun, yung takot na makita mo yung mahal mo sa buhay. Na nasa kamay mo. Inalagaan mo, mahal mo. At biglang, alam mo yun, bigla na lang tumirik na upos na parang nawala ng buhay. Napakasakit po noon. Hindi po ba? Pero sa awa ng Panginoon, naging stable po siya sa ospital at ngayon po ay nakalabas na. Pero alam niyo po, during the time na nasa emergency kami, marami ko iniisip, but thank God, ito pong bibigay sa akin ng inspiration talaga. Ewan ko ba, pag every time that I prepare a sermon, ang Panginoon is always trying to let me learn first what I'm about to share. Amen? Kaya Lord, nung inaaral ko po ito, wow, ito pina-experience mo naman sa akin, Lord, ito. And I think I will be able to share this. At huwag mong hayaan na siyempre, mai-share ko to sa ibang tao na hindi ko nararanasan ang pagpapala ng salita mo. Amen? Pero nandun pa rin yung takot. Alam niyo po ba, mga kapatid? Pero pag nasa Panginoon ka, alam mo, meron pag-asa. Na kahit ano mangyari, mamatay man o mabuhay, nasa Panginoon ka. Tama po ba? Tama sinabi ni Pablo, for me to live is Christ and to die is gain. Oh, death, where's thy sting? Ibang-iba ang sinasabi ng mga hindi Kristiyano. Takot sila sa hatol. Pero tayo, oh, come on. Oh, death, where's thy sting? For me to live is Christ and to die is gain. Kahit anong mangyari, both are blessings. Amen? Of course, there's pain, but the hope is there. Amen? Ano po nangyayari po nito? Pag tayo po ay
nakakawala sa takot sa kamatayan. Of course, syempre, pag merong calamity, we stand courageous na. Hindi na tayo takot. Diba? Pag merong naranasan tayo na may kamag-anak tayo may sakit, diba? Malubhang sakit, hindi tayo natatakot sapagkat may pag-asa tayo na pwedeng gumaling siya. Kung hindi man gumaling na sa Panginoon siya. Okay naman, may namatayan po tayo at Kristiyano po yun, meron tayong pag-asa na yung taong yun, kamag-anak po natin na sumasamba sa Panginoon, nasa langit kasama ng Panginoon. That is hope. At yun po yung sinishare ko po sa inyo ngayon. Yung pag-asang yun. Amen? Yung pag-asang yun. God has overcome death. Jesus Christ rose from the dead. Alam niyo po, pag syempre, confident ka na, hindi ka natakot mamatay, you can take risk for God. No? At kadalasan, yung mga takot, yung mga hindi takot mamatay, yun yung mga taong hindi takot masaktan. And they are now willing to stand for God. Diba? Kaya na nilang ipahayag, ipakilala yung sarili nila sa madlang tao. Ako, Kristiyano ako. Pero pag tinatago mo pa yung sarili mo, hindi mo pinapakilala yung sarili mo kasi nga baka kutsain ka, baka libakin ka, Kristiyano ka. And I would say you're still living in fear. You're still slave in the fear of death. Amen? Yun po yun eh. No? Pero kung tahasan, pinapakilala mo yung sarili mo, kahit anong sabihin nila, hindi ako natatakot kasi handa rin naman ako mamatay. Kung handa ako mamatay, handa ako masaktan. Diba? Ganun po yun eh. Amen? Okay? So, Jesus Christ freed us from fear of death. Yun po ang unang reason. Pangalawang reason, ito po. Is to pay for our sins. Amen? Sabihin nga natin, pay for our sins. Bayaran ang ating mga kasalanan. Okay. Sinabi ko po kanina, ang reason kung bakit tayo namamatay ay yung kasalanan. Okay? Si Satanas, yung may kapangyarihan. Dinestroy na siya ng Panginoon. Wala na siyang kapangyarihan over sa ating buhay. Alright? Ngayon, yung gumawa ng kasalanan, si Satanas, ang Diablo, ang naging reason kung bakit tayo nagkasala. Pero tayo ay nagkasala against God. Kaya dapat tayo magbayad ng ating buhay. Kasi ang sabi sa salita ng Diyos, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero paano tayo makakabayad ng ating utang sa Panginoon? Nagkasala tayo. Hindi naman tayo buhay kasi patay na tayo. Diba? Kailangan bayaran natin yung ating kasalanan. Ano kayang solusyon dyan? Diba? Paano natin mababayaran yung kasalanan natin? Well, ang sabi ng mga tao, okay, para mabayaran ko yung aking kasalanan, ito ang gagawin ko. Okay, sige, gagawa ako ng napakadaming kabutihan. Magsasakripisyo ako, mamamanata ako, mag-feeding program ako, mag-share ako ng gospel, attend ako ng church. Oh, by the way, it's not bad, it's good. No? Lahat po yan, mabubuti, tinangkap po yan ng Panginoon. Di ko sinabing masama yan. No? Mag-abuloy ako, sumali ako sa mga foundation, mag-alaga ako ng mga bata, di ba? At magbigay ako ng mga regalo sa mga ulila. That is all good. No? Kasi ang ginagawa mo, sinasabi mo, nagkasala ako in the past, Lord, kailangan bayaran ko ito, maging mabuti akong tao, magsakripisyo ako, para ako'y maging mabuti at maging katanggap-tanggap sa iyo. Amen? Pero ang tanong ko mga kapatid ko, gaano kadaming kabutihan ang kailangan mong gawin para matanggap ka ng Panginoon? Alam mo ba? Hindi natin alam. Di ba? Unfair yun, di ba? Pagdating mo sa langit, kung ang pamantayan ng kaligtasan ay ang kabutihang ginawa mo, pagdating mo sa langit, namatay ka, paggising mo, sinabi sa iyo ng Lord, kulang pa yung ginawa mo. Patay ka. Di ba sa impyerno ka? Naintindihan niyo po ba yun? Kung ang saligan ng kaligtasan mo, yung mabuting gawa mo, mga kapatid ko, hindi yan, tutumbay po yan sa harapan ng Panginoon. Amen? Wala tayong kakayanan para bayaran yung ating kasalanan. Ang mayroong kakayanan lang po dyan ay ang Panginoong Yesus. Tingnan po natin kung paano niya ginawa po yun. Ito pong sinabi sa Panginoon. Sa Hebrew, for this reason, He had to be made like them, fully human in every way. Tao po siya 100%, no? Hindi lang siya Diyos. Tao at Diyos siya.
in order that He might become a merciful and faithful high priest in the service of God. Now, medyo puzzle po ito sa akin, pero kung titingnan po yung context nito, ang ibig bang sabihin nito ay, magtatanong ka, di ba, in the Old Testament ba, bago dumating si Jesus Christ, ang Diyos ba ay hindi faithful at hindi merciful? Kasi ang sabi rito, that He might become. Naintindihan niyo po yun? So ngayon, pinag-aaral tayo ng salita ng Diyos, titingnan natin yung konteksto. Dapat alam natin yung kabuuan ng Biblia, by the way. No? So ang ibig sabihin po dito, that He might become, hindi ibig sabihin, magiging merciful lang ang Lord pag nagkatawang tao siya. Merciful na ang Panginoon at faithful na ang Panginoon. Pero ito para sa ating benepisyo. Ang ibig sabihin lang po nito, yung mercy and faithfulness ng Lord ay mas nakita at mas nag-manifest at mas na-appreciate natin sa katauhan ni Jesus Christ. Okay? Yung pong ibig sabihin po nun. Okay? Because He serves God like a high priest. Okay? He serves God like a high priest. By the way, yung salitang high priest sa panahonan po natin ngayon ay hindi na po ginagamit kasi inabolish na po ito sa Israel. At alam niyo po, ang high priest nung unang panahon sa Old Testament, ang trabaho po ng high priest ay maging tagapamagitan ng tao sa Diyos. Okay? So, yung ginagawa po ng high priest ay, siya po ay, alam mo yun, gumagawa siya ng paraan, nagsasakripisyo siya ng mga hayop para in behalf of the Jew, para sa Diyos upang maging katanggap-tanggap ang mga Hudyo. Okay? Yun po ang ginagawa ng high priest. At the same time, hindi siya pwedeng pumasok sa kabanal-banalang lugar kung siya may kasalanan, kaya siya rin ay kailangan humingi ng tawad at magsakripisyo ng hayop. Okay? So sa ganung paraan ay masisiguro ng high priest at ang mga tao na sila ay pinatawad ng Panginoon. Kaya lang ang problema po nito, taon-taon mong kailangan gawin ito. At perpetual po ito, taon-taon. At para kung ikaw ay regular na Hudyo, no? Anong kailangan mong gawin para makasiguro ka na ikaw ay katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos? Ang kailangan mong gawin, kapatid ko, ay mag-alay ka ng mga burnt offering, grain offering, meal offering. Ano pa mga offering? Di ba? Madaming offering. Lahat po yung susunugin mo yung hayop na yan. Yung mga animal sa paligid, isasakripisyo mo sa Panginoon yan. Para masigurado mo na ikaw ay katanggap-tanggap sa Panginoong Diyos. Grabing sakripisyo, grabing trabaho para masiguro mo lang na ikaw ay accepted ng Panginoon. And yet, di ba? Pagdating sa New Testament, sa panahon ni Jesus Christ, siya po ay tumayong high priest. Okay? Yung high priest na ito, hindi na kailangan mag-alay ng hayop para sa kanyang sarili dahil siya ay makasalanan. Dahil siya ay banal. Dahil siya ay karapat-dapat, He is a perfect sacrifice. Kaya ang nangyari, inalay niya po yung buhay niya sa Ama at isakripisyo in behalf of us. Siya nang matay para sa atin, in behalf of us, para tayo ay magkaroon ng reconciliation sa Panginoong Diyos. Amen? He's a perfect mediator, tagapamagitan, sapagkat siya ay tao at siya rin ay Diyos. In that way, nung inalay niya yung kanyang sarili na mamatay para sa atin, no, in behalf of us, tinanggap po yun ng Panginoon. Ang ibig sabihin po ng atonement, ang ibig sabihin nito ay ibinayad niya that He might make an atonement for the sins of the people. Nakita niyo po yun? Binayad ng Panginoon Jesus yung kanyang sarili upang upang mabayaran niya ang ating mga kasalanan. Inalay niya yung kanyang buhay. Amen? Yun po yung ginawa sa atin ng Panginoon. Binayaran niya ang ating mga kasalanan. Jesus did not just overcame death. His death was also sufficient to pay for all our sins. Para bayaran yung ating mga kasalanan. Ganun tayo kamahal ng Panginoon, inalay niya yung buhay niya sa atin. Intindihan po ba natin yun? So kung ganun tayo kamahal ng Panginoon, paano natin i-apply sa sarili natin yan? Diba? Pag mahal tayo ng Panginoon, inalay niya ang buhay niya para sa atin, ibig sabihin po niyan, tayo ay secure sa Kanya. Wala tayong kailangang patunayan sa harap ng mga tao kung sino tayo.
Kung ikaw ay iniwan ng asawa mo para makisama sa ibang pamilya, sa ibang lalaki o ibang babae, minsan nagsusumikap ka, tama po ba? Anong ginagawa mo? Nagsusumikap ka para patunayan sa ibang tao, sa nakapaligid sa iyo, na kaya mong magsarili, kaya mong itaguyod yung mga anak mo na mag-isa lang. You don't need people, you don't need man in your life. In that way, pag ginawa mo, you are proving others na pinapatunayan mo, kaya ko to on my own. Mga kapatid, kung ikaw ay Kristiyano at inaiwan ka man ng asawa mo, don't be like that. Don't prove yourself to other people. You are secured. You are loved by God infinitely. Inalay niya ang buhay niya sa'yo. Kung walang nagmamahal sa'yo, meron nagmamahal sa'yo ang Panginoong Diyos. Kung malamig ang Pasko mo ngayon, iniwan ka ng boyfriend, girlfriend mo, nag-break sa'yo, nakipag-break sa'yo, mga kapatid ko, ha? Dahil Kristiyano ka, don't be dismayed. Huwag kang ma-disappoint. Because God loves you infinitely. Amen? Mahal ka ng Panginoon. God has loved you even before the foundations of the earth. Ito yung pag-ibig na yan. Amen? You don't have to prove to anybody that you are loved, you are accepted. God has loved you so much. Ibinigay niya yung buhay niya sa'yo. Ano pa po? Di ba? Minsan, yung mga nalulungkot, kadalasan, makita sa office natin, yung mga kasamahan natin na po-promote, alam naman natin na hindi man karapat-dapat, ikaw sa tingin mo, karapat-dapat ka, worthy ka na ma-promote, kasi hindi ka na-promote, ano magiging reaction mo? Diba? Minsan magagalit ka, pero kung ikaw ay tunay na Kristiyano, naiintindihan mo kung gaano kakahalaga sa Panginoon. Diba? Minsan kasi pag napopromote po, kasi ang gusto natin ng promotion, we need validation. We need acceptance from people around us. Tama, di ba? Tama, di ba? Gusto natin yun na purihin tayo ng mga tao. Gusto natin i-validate tayo. Gusto tayong tanggapin. Gusto natin tanggapin tayo ng ibang tao. And you know what? Kung hindi ka mo na-promote yun, mga kapatid ko, you are promoted in God's eyes. Ba't ko sinabi po yun? You were accepted by God. Ikaw ay anak ng Diyos. Ibinigay niya yung buhay niya sa'yo. Hindi pa ba sapat yun? Lord, kailangan ko pa rin promotion eh. Di pa rin mabago yung isip mo. Think in that. There always a time for promotion. But pag dumating yung time na hindi ka na ma-promote, wala na talagang promotion, we still worship God. You can. If you understand na mahal ka ng Panginoon, pinatawad ka sa mga kasalanan, at binigay niya yung buhay sa'yo. Hindi mo kailangan ng validation ng ibang tao. Hindi mo kailangan ng acceptance sa ibang tao. For you are already accepted and validated by God. You are loved by Jesus Christ. Amen? Amen? So, Jesus Christ paid for our sins. This is the reason we have to worship and thank God. Pangatlo, of course, help us in our trials. Nagkatawang tao ang Panginoon Diyos in the form of Jesus Christ para tulungan tayo sa ating trial, sa ating pain, sa ating suffering. No, alam niyo po, minsan pag dumaraan tayo sa isang painful experience, we wanted, ang assumption natin, pagkaintindi po natin, the best people who can really help us are those people who has the same degree of experience na naranasan natin. Tama po ba? Kailangan, yung magko-comfort sa akin, maunawan talaga ako ng taong ito, pag itong taong ito ay naranasan niya rin yung same exact painful experience ko. Tama po ba? And we qualify that person na, you can comfort me, you can empathize with me. If not, hindi. No? Ganun po tayo, di ba? One time, nagkwentuhan po kaming mag-asawa and we were just meditating and recalling the past. At nakwento niya minsan, kasi 2 beses na po siya ng anak and both were cesarean. No? No, minsan, dumating po sa point nag-uusap kami, sinasabi niya na yung mga experiences niya, na syempre, sino po na cesarean po dito? The mga painful experience po niyan, di ba? Sino po yung nahiwa yung tiyan? O sinaksak? Iba yung sinaksak. Diba? Painful experience po yung kinukwento po niya, di ba? Siyempre, you are exposed to the people around you at di mo kilala. And then, pagpasok mo doon, di mo alam, may magiging experience mo. Talagang, your whole body is submitted to the people around you. Tutusukan ka ng anesthesia sa likuran para mamanhid. And then,
minsan tulog, minsan sa kanya, on her part, gising po siya. Hindi niya maramdaman at that moment, pero nung matapos ipanganak po yun, alam natin, di ba, masakit. Masakit. Grabe yung experience na yun. And sinabi niya sa akin, naiintindihan mo ba yung naranasan ko? Sabi ko, hindi. Siyempre, di ko maranasan yun. Sakit nga lang ng likod. Grabe na ako. Para na akong yelong tunaw eh. Diba? Hindi ko kaya yung ganung experience. I can understand, di ba? Na-imagine ko. Pero hindi ko ma-experience physically yun. Diba? Paano ako makakwalify na maka-empathize ako sa kanya at masabi kong, yeah, I understand the pain. Kailangan yung nararanasan kong pain ay mas painful kesa sa pain na nararanasan niya. Naintindihan niyo po ba yan? That makes me qualified. And sabi po rito, Jesus Christ is very qualified. Look at this. Sabi rito, because He Himself suffered, ang sabi sa ibang talata, in every way, when He was tempted, He is able to help those who are being tempted. O ngayon, ang sabi po natin if you wanted to be qualified to empathize with the person, kailangan mas extreme yung pain na na-experience mo kesa doon sa i-comfort mo na merong pain. Ang tanong natin, compare natin yung pain ng cesarean o kaya ng arthritis o kaya ng high blood o kaya ng rheuma sa pain na naranasan ni Jesus Christ. Nilagyan siya ng koronang tinik, sinaksak sa taligiran, binugbog po siya, tapos minako sa krus hanggang madrain yung dugo sa kanyang katawan. Is that painful enough to qualify Him to comfort you in your pain right now? Is He qualified? Yes, He is qualified. Amen? How about, Lord, brokenness? Are you qualified to empathize, Jesus? How about rejection? Are you qualified to empathize with me? I was rejected by boys, by girls. Ayaw akong gawin nilang girlfriend o boyfriend. I was rejected by my boss. I was denied. Alam niyo po yun. Is Jesus qualified? I am betrayed. Iniwan ako, tinraidor ako ng aking asawa. Is Jesus qualified to comfort you? And I would answer, yes. Why? You know what? Jesus Christ Himself was betrayed. And ultimately, alam niyo po ba, He was betrayed by the Father. He was forsaken by the Father at the time of the cross. At alam niyo po na pag-isip-isip ko to all throughout the Old Testament, yung Diyos Ama ay lagi niyang sinasabi sa mga Israelita that I will be with you. I will never forsake you. Tama. Ba? And even they're telling, and even God is also telling us that to us. I will never leave you nor forsake you. And this is what gives me crazy. Ito yung parang nabaliw ako. Lord, you are giving promises to the Israelites and to us that you will never leave us nor forsake us. And yet, at that moment on the cross, sumigaw si Jesus Christ. Anak niya yun, Father, my God, why have you forsaken me? Can you imagine that? Can you imagine that? Tinalikuran ng tatay yung kanyang anak. At that point in time sa krus. Para kanino? Para sa akin. Para sa'yo. Para sa atin na mga makasalanan. Walang kwentang makasalanan. Ganyan po kalaki ang pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Ganyan kalawak yung pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Is He qualified to help you in your brokenness, in your pain, in your betrayal, in your rejection? And I would say, yes, He is. Because He experienced the most betrayal. He experienced the cruelest rejection of all. Iniwan siya ng kanyang tatay for a moment. Just for us. And for that reason, He can help us. He can help us. Amen? Minsan naisip ko mga kapatid ko, paano tayo tutulungan ng Panginoong Diyos? Paano tayo tutulungan ni Jesus? Jesus Christ was
resurrected already, is already in heaven. Nasa langit na po siya. Okay? Now, I want to think of this. Sabi ko, Lord, paano mo kami tutulungan? Pag kami nakakaranas ng brokenness, ng pain, nasa langit ka na po. Physically, tangible. And I thought, nga Lord, no, paano nga? Buti na lang, God is really enlightening and teaching us. You know what? The church is called what? Anong tawag po sa atin bilang iglesia ng Diyos? The body of Christ. Tama po ba? So in that way, ang ibig sabihin po nun, you are the mouth, you are the hands, you are the feet, you are the heart, you are the hug of Jesus Christ. So ibig sabihin po ng mga kapatid ko, although Jesus Christ is up there in heaven, yung kanyang church, yung katabi mo, ikaw po yun. Ikaw yun dapat magparamdam ng comfort, na encouragement, ng tulong sa kapwa-kapatiran at sa ibang mga tao. Can you imagine that? What a privilege, di ba? God can love people through us. God can comfort people through us. God can help people through us. God can heal broken people through us. Kung ano man nararanasan mo ngayon, God knows that. Kung ikaw ay nakakaranas ng brokenness and pain, whatever is that, whatever your story right now, God knows that. He can help you. And if you are included sa body ng Panginoon, would you look at yung katabi mo? Pwede bang kumustahin mo naman? Pwede ba? Kumustahin mo naman yung katabi mo? Brad, sis, kumusta ka? Nagkikita lang tayo tuwing linggo, kumusta ka naman? Diba? Eh baka meron pinagdaraanan po yun, ipag-pray nyo. Amen? Nasa likod po nyo, ipag-pray nyo. O kahit yung mga nag-bonus, kahit yung mga na-promote, kumustahin nyo din kasi di nyo alam ang kwento niya. Di ba? Di nyo alam yung kwento niya. Amen? Kumustahin nyo pa rin po yun. Baka masaya lang siya on the outside kasi may pera siya, may regalo siya. Baka in the inside, he's pain. He is or she is in pain. Kumustahin po natin yon. Hindi porke maganda yung damit niya, hindi mo na ako kumustahin. Kumustahin din po natin yan. Say hi, say hello, pray with them. Amen? Amen? Yun po yung reason bakit nagkatawan tao si Jesus Christ. 3 reasons. 3 reasons why did God have to come in the flesh. The first reason is that He has to free us from the slave of the fear of death. Pangalawa, to pay for our sins. At pangatlo, to help us in our trials. Kasi siya mismo naranasan niya po yun. I would like to end this with this story. No? Of course, kadugtong po ito noon. Kwento ko, nasa hospital po kami noon. I think that was Friday. And dinala po namin yung anak ko for the EEG. So, dinala po namin sa 6th floor ng hospital para mag-EEG. Yun po yung parang swift brain scan kung merong anomaly sa brain, no? And then, habang kami po ako po nakantay, nandun sa loob kasi pinapatulog daw yung bata at kailangan makatulog yung bata para malagyan ng mga probes, mga sensor sa ulo at maglagay ng mga patches din. So, antay po namin ang tagal. So habang nag-antay po kami, may dumating na nanay na next in line, may kasama pong teenager, mga 17 years old. Tapos, habang nag-antay po ako doon at nananalangin, dumating sila. At yung nanay, parang, alam mo yon, gustong makapag-usap, gustong mag-burst out, magsabi ng kung anong nararamdaman niya. Kasi yung anak niya, pumunta na sa likod at umiiyak na mag-isa. So may sinasabi siya. So syempre, ang time na yun, meron akong inaalala, meron akong priority, meron akong concern. Itong concern ko yung anak ko. Tama po ba? Iyon ang gusto ko ipanalangin, di ba? Kaya naisip ko, Lord, sabi ko, Lord, wag naman ngayon. Naman ngayon, Lord. Anak ko naman, pwede bang saka na lang ako mag-witness, saka na lang ako mag-minister sa taong ito? Alam niyo po yun? Nandun yung anak ko, i-EEG po siya at di ko alam kung ano magiging result pa. Tapos nandito merong nanay na kailangan gusto magsalita. And so, again, di ko na alam po kung nangyari. And then, I found myself talking to that lady. No? So, kinukwento niya yung anak niyang kasama niya pala ay ang word na ginamit na may
detection daw po siya na diagnose na schizophrenia. Sabi ko, anong schizophrenia? So, di ko na siya kinorek, di ko na alam kung tama po yun. Pero nasa isip ko, ang sakit ng bata is schizophrenia. So, kasi daw, nung lumapit yung bata, yung 17 years, kausap ko, babae, tinatanong siya, kinukumusta ko siya, tapos, ang kwento niya, meron daw parang bumubulong sa kanya na sinasabihin siya kung anong gagawin. Yun ang ginagawa niya, hindi niya kontrolado. Kaya minsan, nag-iyak na yung nanay niya sa katabi, sinasabi na inaalagaan siya, pero sinasaktan daw minsan nanay niya, sinasabihin ng masama, nagdududa. Tapos tinatawanan yung nanay niya anong panahon na yun. Sabi ko, ba't mo tinatawanan nanay niyo? Hindi niya daw makontrol. Yun ang nararamdaman yan, tumatawa siya. Pero at the back of his mind, ayaw niya. Alam mo yun, minsan nararamdaman niya daw na umiiyak siya, pero ayaw niya naman umiyak, pero umiiyak siya. So yung uncontrolled emotion, gano'n po yung nararamdaman niya. So ngayon, dahil sa gano'n ang nararanasan niya, yung mga bumubulong po sa kanya na negatibo, minsan yung mga taong sa paligid po niya, akala niya, pinag-uusapan siya ng masama. Na hindi naman. No? Kaya nangyari po doon, ang ibang mga classmate niya sa paralan, ay nasasaktan niya, nakakaaway niya. So syempre, hindi siya naintindihan, kaya ang ginawa ng nanay, pinatigil na lang po siya ng school. At nandun yung nanay, iyak pa rin ng iyak po siya. And so, I find myself, syempre, ministering to this person. And then, all of a sudden, sabi ng nanay, yung malapit na kayo matapos, alam niyo po, nung unang tawag pa nga sa akin, boy. Ayos boy, ah. Kuya boy. Tapos and then, sabi niya, kuya, alam niyo po ba, yung tatay niya, kahit sinong tao, wala makausap. Kahit ako, hindi niya makausap ng ganyan. Pero nang kausap mo, nakikinig siya, humingi ng payo, sasabi. Sabi ko, ganun po ba? And I realized God has brought me there. Hindi po aksidente yun. Then, moment of discouragement, you are to encourage somebody. It's difficult. In the moment na kailangan mo ng yakap, na empathy, you are supposed to be the one giving the empathy to others. Very difficult. Amen? Kaya pinapray ko sa Lord, sa umpisa pa lang, Lord, hindi naman ako obligado. Sa totoo lang, hindi ako obligado na empathize at mag-ministeryo sa kanila. But again, I found myself ministering to them. And I realized, last night, sabi ko, Lord, bakit mo ginawa sa akin? And I realized, ganun din po yung katatayuan natin. Noong time na yun, ganun yung katatayuan ko. We have uncontrolled sin. Diba? We're schizophrenic. In a sense, spiritually. And people don't like us. People reject us. Mag-isa lang tayo, are lonely. And yet, ang Panginoon Diyos, hindi naman siya obligado mamatay para sa atin. And yet, He came down from heaven, nagkatawang tao siya, binigay niyang buhay niya sa atin para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. That is the God I serve. That is the God I will worship. That is the God I will lay my life with. That is a God whom I love because He first loves me. Amen? That was He is capable to help us. To help us. God became human and now we will explode with thanksgiving and worship. Amen? Can we all stand up? Hallelujah, Jesus. Di ko po alam kung anong kwento nyo ngayong araw, ngayong gabi, ngayong umagang ito. Di ko alam kung anong kwento nyo mga nakarang araw, makarang linggo, anong pinagdaraanan po ngayon. But you have heard the Word of God right now. Jesus Christ became human to help us, to pay for our sins, and to free us from the slavery of the fear of death. Hindi na tayo alipin ng takot sa kamatayan. Kung nakikita mo yung sarili mo ngayon sa harapan ng Panginoon, gusto mong pasalamat po sa Kanya. Gusto mong purihin siya. If you wanted to thank God right now, can you come forward right now? Can I invite you to come forward and let us praise God. Let us thank God. Salamatan natin ang Panginoon. Come, please. Dito tayo sa harapan ng Panginoon. Submit
submitting your will to God. And we open our mouth as we worship. Can we raise our hands to the Lord right now? Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Let's lift our hands to the Lord. Taas po natin ating mga kamay sa Panginoon. Tanda na pagsuko sa Kanya. Hallelujah. Oh, glorify your name, my God. We worship you, Jesus. Oh, Christ be magnified. Hallelujah, Lord. Let His praise arise. Nakikita mo, Panginoon, ang kalagayan ng aking mga kapatid. Lahat ng aspeto ng buhay nila ay nakalantad po sa iyo. Kilala mo ang kanilang pagkatao mula ulo hanggang talampakan. Alam mo ang kanilang pinagdaraanan. Alam mo ang kanilang kwento. Alam mo ang kanilang kahinaan. Alam mo ang kanilang pain. Alam mo kung anong naranasan nila ngayon. And now God, I pray, Lord, that you let presence be filled in. Fill them with your presence right now as they talk to you, Lord. Can you open your mouth? Sabihin mo sa Panginoon kung anong nararanasan mo ngayon. Whatever pain that you're going through right now. Pwedeng sabihin mo sa Panginoon, God is listening to you. God is able to help you. Open your mouth. Sige po, sabihin natin sa Panginoon. Don't just stand there. Talk to God. Speak to God. Whatever is that, talk to God. Sabi mo, Panginoon, because there is just a doorway to resurrection life. And if I join you in open your heart to the Lord. And I'll join you when you rise. When you return in glory, with all the angels and Lord, hear your people. Listen to your people, Father God. They're talking to you, speaking to you, Father God. Panginoon, pakinggan mo sila. Pakinggan mo sila, Panginoon. Panginoon, nakikita mo ang kanilang mga puso. Nakikita mo ang kanilang mga damdamin. Nakikita mo yung kanilang mga sinasabi. Nakikita mo yung kanilang pinagdaraanan. Nakikita mo kanilang nararanasan, Panginoon. Ang dalangin ko, O Diyos, I confirm that you have already answered their prayers. I confirm that you know kung anong kanilang pinagdadaanan and that you are able to help them, Lord, according to your promise. You will help them. You will help them. You are able to help them, Father God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Panginoon, nandito ang aming buhay. Nandito ang aming puso. Pakinggan mo ang panalangin. Ang pinanghawakan lang po namin ay ang pangako mo. Napagkat naranasan ko rin yung aming naranasan na hirap at pagkasakit bilang mga tao. Kaya mo kami tulungan. Panginoon, tulungan mo kami. Pinanghawakan namin ang pangako ngayon, O Diyos. Salamat po, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Tinatanggap namin ang sagot sa aming panalangin. Tinatanggap namin ang pagpapala mo. Tinatanggap namin ang biyaya mo. Tinatanggap namin ang awa mo. Ang kasagutan sa aming panalangin. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. In Jesus' name. Amen. Amen. Hallelujah, Jesus. Receive the blessing from the Lord. God bless everyone. God bless everyone. Hallelujah. Sige po, pag nakarating na po tayo sa ating mga upuan, tayo po ay dadako sa gawain ng pagbibigay. Let's offer our God our tithes and offering. Ang tithes and offering ay tanda ng commitment, pananampalataya at pag-ibig natin sa Panginoon. Isa po itong tangible way of giving back and acknowledging na ang lahat ng merong na tinatangkilik po natin ay galing sa Panginoon. The moment you pull out the money from your pocket, the moment that you put it sa sobre po at ilagay po doon sa box na yun, o kaya magbigay ka online, the moment you do it, you are expressing a faith
You're expressing love. You have to be joyful with that because God will accept that. Amen? Inatanggap po ng Panginoon lahat ng inaalay po natin ngayon. Taas po natin ito sa Panginoon. Panginoon, this is our tithes and offering. Lord, thank you for giving us the opportunity to give to you. And I pray, Lord God, na magamit itong kapirahang ito, mga kaloob na ito, mas marami ang maabot na kaluluwa upang makarinig ng mensahe mo at makakilala sa iyo bilang Panginoon at tagapagligtas. Pagpalain mo mga gamit ito at mag-manage po ito. Ibalik po ito ng masaganang pagpapala sa amin. Ikaw po ang parangalan, ikaw po ang itaas sa gawain ito. In Jesus' name. Amen. Mga kapatid ko, takapin po natin yung pagpapala ng Panginoon. Taas po natin yung ating mga kamay. Receive the blessing from the Lord. Salamat tayo at sinamahan tayo ng Panginoon. And I pray that God will be with you always as you depart from this place. All throughout the week, God will be with you. And the Lord bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and will give you peace. Receive the blessing from the Lord in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Everybody says, Amen. Amen. Hallelujah. God bless everyone. God bless. Hello. Worship Team Ebal daw po.
akong ano yun sa dancer. Yung, ayun, nagkagulo kayo sa start nung Yahweh O. Ayan, medyo magulo yung sayaw niyo dun. Parang, pati yung galaw nung, basta iba-iba kayo parang nang ginawa. Tapos, ano, ayun, yung sa damit din ni Paulo yung sa worship, sa flag. Ano, parang ano siya, kasi nakahawak siya sa ano niya eh, nakahawak siya sa damit niya. So parang, parang iniisip ko, ayun nga, so dapat parang hindi na lang ganun yung suot niya. Ha? Kasi nakaganon siya, tapos ayun, tapos i-make sure na ayan, wag daw mag-crop top yung mga dancer. Tapos, ayun, sa CM daw po, lagyan daw po ng label yung wires. Label. Tapos, kanina, ano po sa akin si Emerald na malakas daw po yung IEM. Kaso, hinaan daw po doon. Kaso, hindi daw nahihinaan doon. Nandito ka din kasi. Hindi ko na alam sasabihin ko. Yung naputulan yung during worship. Ako, hindi ko nakala.